may kasamang sintomas. Bigyan sila ng doctor-recommended Biogesic for Kids. May micronized technology, diretso sa lagnat para diretso galing. Safe pa. May Biogesic tablet din para sa ating mga mommies. Biogesic, the authority in headache and fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. Nagbabalik ang unang balita, makaigan sumalpok ang dump truck na may sakay ng mga Boy Scout sa kasalubong na busa sa Zamboanga, Sibugay Province. 4 ang patay sa aksidente. Narito ang report. Sa ilip na isang Boy Scout Jamboree sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, nasa ospital ngayon at ginagamot ang 9 na nasugatang sakay ng naaksidenteng dump truck. 4 na iba pa ang agad na nasawi at hindi na nagawang madala pa sa ospital. Boy Scouts ang karamihan sa mga biktima. Naganap ang trahedya sa bayan ng CI. Ayon sa pulisya, nag-overtake daw ang dump truck sa isa pang truck na kakonvoy nito. Kasunod nito, sumalpok ang truck sa kasalubong na bus. Sa lakas ng salpukan, bumalandra sa kalsada ang 2 sasakyan. Sumuko na sa mga pulis ang driver ng truck at ng bus. Inaasikaso na ng Zamboanga Sibugay Provincial Government ang mga pangangailangan ng mga biktima. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. 5 ang patay matapos pasabugan ng granada ang isang videoke bar sa La Paz, Tarlac. Hinala ng mga pulis paghiganti ang motibo sa krimen. Narito ang report ni Emil Sumangil. Sa lubhan ang tama ng mga shrapnel sa katawan, agad binawian ng buhay at hindi na naitakbo sa pagamutan ang mga biktimang inabutan pa ng mga pulis na nakahandusay sa tabing kalsada. Mag-alas 12 nang pasabugan ng granada ang videoke bar na ito sa barangay San Isidro, La Paz, Tarlac. 5 ang patay, habang 7 iba pang parokyano ang nasugatan at ngayon nilalapatan ng luna sa pagamutan. May pumutok na malakas. Doon lang nung nagising. Paglabas niyo sir ng kwarto? Nabigla na lang ako, maraming napatay dito. Ayon sa investigasyon, nagsusugal sa labas ng videoke bar ang 5 nasawi nang bigla raw itong hagisan ng granada ng 2 suspect na sakay ng hindi naplakahang motorsiklo. Tad-tad din ang tama ng shrapnel ang puno ng akasya na nasa tabi ng lamesang pinagsusugalan ng mga biktima kung saan bumagsak ang granada. Ano kalakas? Malakas po talaga kasi po sa isang lamesa po yung bagsak ng granada. Doon kami sa kabilang lamesa. Hindi pa malinaw sa binuong investigating team ang motibo sa krimeng ito. Pero sa nakalap na impormasyon ng mga pulis, posibleng may kinalaman raw sa krimen ang rambol na sumiklab sa videoke bar noong linggo kung saan nakaaway ng may-ari ang isang grupo ng mga dayong kalalakihan. Nag-isabis tayo ng motibo para sakaling makuha natin kung sino yung mga suspect. Labis na sakit ang kanilang nadarama dahil bukod sa namatay ng walang kapararakan ng kanilang mga kaanak, wala raw silang pera para mailabas sa punerarya ang mga biktima. Ako po, andyan na po yan. Talagang ganun po ang buhay. Swerte niya yan. Kanya lang po talagang konden. Binata po yan. Alang kanya, bata pa yan. Yung panawagan at baka sakali ho. Sana, ang panawagan namin, yung mabilis ang maging aksyon ng mga kapulisan natin. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Labing 1 tao nasagip matapos lumubog sa ilog ang isang floating restaurant sa China. At mag-ama na iligtas matapos matrap sa tumirik na roller coaster. Narito ang ating balitang abroad. Imbis na mag-enjoy, nauwi sa di inaasahang pangyayari ang pamamasyal ng isang mag-ama sa isang amusement park sa China. Ang roller coaster kasi na kanilang sinakyan, abay biglang huminto sa paikot na bahagi nito. Natrap tuloy na nakatiwarik ang mag-ama. Dali-daling isinagawa ang rescue operation. Kumuha ng bulldozer at mga hagda ng mga rescuer para maibaba ang mag-ama. Pero di rin nila nagamit ang mga ito dahil malambot ang lupa na kinatitirikan ng roller coaster dulot ng ulan. Makalipas sa mahigit kalahating oras, isang lalaki na ang umakyat sa ride at kinabitan nito ng lubid. Hinila ng rescue team ang lubid hanggang sa dumausdos pababa ang roller coaster. Agad dinala sa ospital ang mag-ama. Sa China pa rin, habang binabayo ng malakas na ulan, isang makapigil hiningang rescue operation ang isinagawa sa 11 taong natrap sa loob ng isang floating restaurant na naipit sa gitna ng ilog.
Isang rescuer ang matapang na tumawid sa ilog gamit ang mahabang lubid. Napakalakas ng agos at mabilis na tumaas ang tubig sa ilog, dahilan para bumangga ang naturang floating restaurant sa isa pang katulad na barko. Nang makarating na ang rescuer sa floating restaurant, tuluyan na itong lumubog at nilamon ng ilog. Maswerte namang nailigtas sa pagkakalunod ang 11 sakay ng lumubog na floating restaurant. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Sa sports balita, nag-party ang UP Pep Squad matapos magkampiyon sa UAAP Cheer Dance Competition. Pinaghahandaan na ng UP Pep Squad ang pagsali sa isang international competition sa Hong Kong sa Nobyembre. Narito ang report ni Katati Bayan. UP fight! 1, 2, ready, go! Sa kanilang victory dinner, all-out pa rin ang energy ng University of the Philippines Diliman Pep Squad, ang back-to-back champion sa katatapos lang na UAAP Cheer Dance Competition noong Sabado. Kilala sila sa matitikas at maliliksing stunts at kakaibang mga formation na halaw sa pinag-isipang tema. At ngayong taon, inspired ni Madonna ang kanilang winning routine at forma. After winning last year, I immediately thought, this time I want to do something that I really like. That's somebody na talagang ina-admire ko as an artist. Ang Madonna blonde look nila, sumikat di lamang sa UP campus, kundi pati na rin sa mga social networking websites. May nag-post sa wall ko nang nagsuot siya ng blonde na wig. Right after they watched the competition, meron daw like nagbo-blonde na, bumili na ng pang-color. Sa 7 kampyonatong kanilang naiuwi sa kasaysayan ng kompetisyon, higit daw sa forma, disiplina sa sarili at pagmamahal sa cheer dance ang naging susi raw ng kanilang tagumpay. Amang katangian yan din daw ang ibubuhos ng grupo sa paglahok nila sa Cheerleading Worlds Competition na gaganapin sa Hong Kong nitong Nobyembre. Ito raw ang first time na lalahok sa naturang kompetisyon ang Pilipinas. Since kasi government school kami, so medyo kulang talaga kami sa funds. So yun, humingi kami ng tulong din sa mga tao na kung pwede mag-sponsor sila ng mats. Kaya nakakatuwa na naka 200 plus mats na kami. So, pero bago sumabak sa matinding ensayo, sa ngayon ay i-enjoy raw muna nila ang kanilang tagumpay. Para sa unang balita, Katati Bayan reporting. WBO Super Bantamweight Champion Anna the Hurricane Hulaton puspusan ng pag-ensayo para sa kanyang title defense kontra kay Jessica Villafranca ng Mexico. Sa kanyang training sa UNLV Boxing Gym, sumabak si Hulaton sa 10 rounds ng sparring. Pinili raw ng mga trainer ni Hulaton na sa Las Vegas siya mag-train dahil kapareho daw nito ang mainit na temperatura ng Mexico kung saan gaganapin ang laban nila ni Villafranca. Ang laban ni Hulaton at Villafranca na tinaguri ang laban ng lahi bagyo sa Mexico ay mapapanood sa 2 ng Oktubre alas 10 ng umaga dito lamang sa GMA 7. Anything can happen and you want to be prepared at all times. It's a sport that deals a lot with hurting the other person, so you want to be very serious when you get into it. You can't expect anyone to save you except yourself. Ang latest showbiz balita, narito na ihatid sa atin ng ating morning kachikang si Luan D. Luan. Salamat, Igan. JR umalis na sa pangangalaga ng dating niyang manager na si Arnold Vegafria. Kasabay ng pagbagong ito, nais daw na palitan ng singer ang bantag sa kanya bilang Prince of R&B. Narito po ang ating unang chika. Umalis na sa poder ang kapuso singer na si JR sa kanyang manager na si Arnold Vegafria. Ang talent company na Stages na ang hahawak sa kanyang career. At kasabay ng kanyang pagpapalit ng management company, magpapalit na rin daw si JR ng kanyang titulo mula Prince of R&B, ngayon ay Platinum Prince of Soul na. I want a fresh new start in my career, and I think Stages can really help me with my plans because I really want to focus more on music dito sa Pilipinas, making OPM better and making OPM more popular dito, no? And also I want to take my music to sa mga ibang bansa. Makakasama rin niya sa nasabing talent management ang beauty queen girlfriend niya na si Krista Kleiner. Gusto rin daw kasi ni Krista na mag-focus sa kanyang hosting at singing career. Sabay kami ni Krista nag-meet with different managers and
When we met with Stages talaga, parang alam na namin na gusto namin dun eh. We like to do everything together eh. You know, lahat ng mga shows na pinupuntahan ko, gusto ko nandun siya, kumakanta rin. Sisimula na rin daw ni JR ang pag-explore ng international music scene at sisimulan niya raw ito sa Southeast Asia. Nirecord ko na, it's ginawang bahasa yung song ko ng Ngayoy Naririto. Tapos we made it a duet with yung isang big star sa Malaysia eh. Diyan lang po kayo mga kapuso dahil marami pa akong chika, maya-maya lang. At ang hirit namin mamaya, trabahador sa isang construction site sa Batak, Ilocos Norte, kritikal matapos pagbabarilin. Apat na hininalang magnanakaw ng maalagang hayop sa Isabela, arestado. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Kamakailan lang po mga kapuso, may ipinasarang ward sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital sa Pampanga